Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Pinatanggal na nga ni Pangulong Marcos sa Philippine Coast Guard itong nilagay ng China na buya o hinarang niya ito sa bahura ng Baho de Masinloc. At dahil dyan ay sinisid nga ng Philippine Coast Guard itong nakalagay na angkla upang matanggal itong harang na nilagay ng China. Ito ay para hindi makapasok ang mga Pilipinong mangingisda. Ngunit saludo nga itong mga Pilipinong mangingisda ngayon sa ating Pangulo at sa Philippine Coast Guard dahil gumawa sila ng paraan para matanggal ito. Hindi na nila kinausap ang China at agad na gumawa ito ng aksyon. Dahil unang-una, ito ay parte ng ating exclusive economic zone na kung saan walang karapatan ng China na maglagay ng kung anong harang man dyan. Ngunit dahil ang China ay inaangkin ito at pilit na inaagaw sa ating bansa, kaya naglagay ito. At makikita natin mga kababayan po natin kung paano tinanggal ng Philippine Coast Guard gamit ang ordinaryong bangka ng mangingisda itong angkla na nilagay ng China. Putulin mo na lang. Maaksyong habulan ito sa pagitan ng China Coast Guard na sakay ng rigid hull inflatable boat at mangingisdang Pilipino na nasa bangkang mangisda. Na nangyari nitong nakaraang Biyernes, 22 ng Setyembre, habang nagpapatrolya ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na BRP Datu Bangkao sa Baho de Masinloc o Scarborough Shoal na sakop ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Pilit hinabol ang mangingisda hanggang mababa ng isang rigid hull inflatable boat ang China na humabol na rin. Dumikit ang... So matinding habulan ang nangyaring ito mga kababayan. Pero hindi nga nagpatinag itong isang mangingisda po natin na talaga nakikipaghabulan nga dito sa Coast Guard ng China mga kababayan po natin. So nagkataon din kasi na nabidyohan ito dahil nandito nga ang mga reporter dahil sa sumama sila sa BIPAR mga kababayan po natin. At ang sabi ng ating kababayan na mangingisda ay hindi umano ito natatakot. So ibig sabihin mga kababayan po natin, sanay na ito sa presensya ng China, sa Coast Guard ng China, sanay na ito na nakikipaghabulan nga sa mga Chinese mga kababayan po natin. So good news po dahil ang BIPAR pumunta ito at nagstay ito sa gitna ng karagatan dito nga sa Baho de Masinloc mga kababayan po natin, kung saan ito rin ang area kung saan ay sinira nga ng umano'y Chinese mangingisda itong mga corals dito na may ilan sa ating mga kababayan, lalo na itong isang senador po natin na sinasabi na hindi umano ang China yung nagsisimula ng gulo. Paano natin masabi na hindi ang China ang nagsisimula nga ng gulo mga kababayan po natin o nag-provoke ng gulo dito sa West Philippines tingnan mo ang kanilang aksyon na ginagawa. Kung hindi sinira yung ating kalikasan, naglagay pa ng harang mga kababayan po natin. So iba talaga ang indikasyon na talagang gusto nila tayong tabuyin sa sarili nating karagatan. Tingnan nyo naman ang ginawa ng Chinese Coast Guard sa ating mangingisda. So banggitin ko na, ito ba ang sinasabi ni Senator Robin Padilla na ang China ay hindi naman talaga gumagawa ng gulo dyan sa West Philippines So sana nakita niya yan mga kababayan po natin. Nasisihin niya pa na dahil umano sa presensya ng Amerika kung bakit umiinit itong China. Sakan! Go na, go! Kit ang malaking barko ng China Coast Guard na nasa 18 metro lamang ang lapit mula sa sinasakyan naming barko ng BIFAR. Tingnan nyo yan mga kababayan po natin, kasama pa ang ilang mga reporter. So talagang hinarang sila nitong Chinese Coast Guard. Tingnan mo kung gaano talaga bugok ang mga China na ito, mga kababayan po natin. At may kitang kumukuha ng litrato ang mga crew nito. May naka-flash pang mensahe sa LED board ng CCG vessel na pinapaalis ang barko ng BIFAR. Parang nakakasamang loob din sa atin to. Tapos tinatakoy tayo ng mga Coast Guard ng China.
laking tulong po sa amin yung bahura na ito. Gawang, lalo pag may masamang panahon, pwede po kami magkuble dito. So maraming isda ba dyan mga kababayan po natin, sana kung hindi sinira yung corals yan, no? At alam natin na dyan ang pinangingitlogan ng mga isda, itong mga corals na ito, which is sinira din nitong mga Chinese, mga kababayan po natin. So bilang isang mangingisda din, so kawawa, na imagine nyo, karagatan po natin, exclusive economic zone po natin, pero tinataboy po tayo ng China, mga kababayan po natin. Kawawa naman yung mangingisda po natin, ang layo pa ng kanilang pinanggalingan, pumunta dyan dahil dyan kasi ay talagang maraming isda. Pero yun nga, baka yan ang posibleng dahilan kaya gustong-gusto na maangkin ng China. Kaya tama lang na makikipaglaban tayo, hindi tayo magpapatalo diyan sa mga China dahil sariling atin yan. Tama lang ang utos na pinatanggal ni Pangulong Marcos nga itong harang na nilagay ng China. Kaso ano nangyayari? Ngayon nga po, hindi kami makalapit. Malayo po lang po kami, haharangin na kami nila. Inatakot naman po kami. Yun lang po, dyan lang po kami sumagirin dyan. Okay, uwi na lang po kami na walang mabitbit. Ang aktual na paglalagay ng floating barriers ng China Coast Guard at militia vessels nauna ng PCG. Bagay na kinondena ng pamahalaan dahil napipigilan nito ang mga mangingis ng Pinoy sa pagpasok sa bahura. Kahit anumang bansa ang magpipigil sa mga Pilipino na mangisda ay violation of the UNCLOS and international law. So ito po ay kinukundina ng National Security Council. Ito po ay meron na po kaming ipapadala na report sa ating Pangulo tungkol dito. Tungkulin po ng NSC na laging ipaalam sa Pangulo yung mga importanteng kaganapan sa Ayungin man or sa Bao de Masinloc man or sa ibang lugar sa Kalayaan Island Group. At yan po, as far as the NSC is concerned, ay nakapag-report na po kami sa ating Pangulo tungkol sa isyong ito. Nagsagawa naman ang resupply mission ng BIFAR sa mga mangingis ng Pilipino na nasa Bao de Masinloc. Yan, magandang balita po yan mga kababayan po natin at nabigyan naman ng ayodang gasolina, krudo, yung ating mga kababayang mangingisda. So magandang tulong yan, at least may dagdag silang pondo at syempre hindi na nila kailangan pang bumili ulit ng kanilang supply, mga kababayan po natin. So ang mga kababayan nating farmers ay namigay naman ng isda ayan sa mga nandyan, yung BIFAR, parang na rin, para makabawi sila sa ayodang kanilang na-receive, mga kababayan po natin. At ang Philippine Coast Guard ay hindi umano talaga pababayaan itong mga ginagawa ng China at handang lumaban, handang makikipaglaban, handang ipaglaban ang ating teritoryo, mga kababayan po natin. Called up the commandant, Admiral Artemio Abu, and gave a specific instruction to do a special operation because, as you know, Ms. Karen, there are 4 Chinese Coast Guard vessels guarding Bajo de Masinloc. So it should be very discreet. It should be an operation that is not obvious that the Philippine Coast Guard will be conducting such operation. So it is a special operation in a way that our Coast Guard personnel who did the cutting of the anchor of the barrier has to pretend that he is just an ordinary fisherman. They have to use an ordinary motor banca, not to rely on the Coast Guard rubber boats, so that for them to get close to the barrier and was able to cut the anchor of the floating barrier, Ms. Carr. So yan nga po mga kababayan po natin, ang sabi ng Philippine Coast Guard ay nagkunwari silang mangingisda kasi pag makita na Philippine Coast Guard at talagang haharangin na naman ito ng China, so madali silang ma-identify. Samantala dahil sa ginamit nila, sa ginawa nila nagkunwari silang mangingisda ay matagumpay na nakuha nga nila itong angkla na nakakabit sa floating device bilang harang na nilagay ng China. So iba talaga ang ugali nila So marami naman actually aspeto mga kababayan po natin na mayroon tayong ugnayan ng China Ang hindi lang natin nagugustuhan itong hindi magandang pag-uugali na pinakita nila dito sa West Philippine Sea, na hindi po tayo nirerespeto, hindi po nirerespeto itong mga isda po natin at pilit inaagaw yung pagmamayaring teritoryo po natin. So good job po sa ating Philippine Coast Guard, saludo po kami sa inyo. Alam namin kung gaano kahirap ang inyong trabaho na dapat gampanan dyan sa West Philippine Sea, at alam po natin nagsisimula pa lang ang laban at mahabang laban pa ito. Kahit nanalo po tayo sa arbitral trial,
pero hindi pa rin tayo pinagbibigyan ng China at hindi nila talaga nirespeto. So baka may iba pa silang mas matinding plano. Sana hindi naman humantong sa ganon. At alam natin na sobrang lakas talaga ng China. Kaya tama lang na idaan sa diplomasya, basta't importante, hindi po susuko yung ating Philippine Coast Guard, hindi po natin isusuko yung ating sariling teritoryo. Yan po yung ating update mga kababayan po natin. Maraming salamat po sa inyong lahat.